Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po. Nakakapupo na po. Hallelujah. Glory to God. Sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Sarap magpuri. Yung bang naihipo mo ang presensya ng Diyos, no? Habang ikaw ay nakataas ang iyong mga kamay sa Panginoon. Di ba? Sadyang ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay hindi napupulang sa atin dahil napaka-tapat niya sa atin. Amen. Diba? Bagamat tayo may mga pagkukulang, ay hindi hayaan ng Panginoon na tayo manatili sa mga pagkukulang na yun. Sapagkat ang nais ng Diyos tayo magpatuloy sa buhay na ito. Amen po ba? So, last week ay pinag-usapan natin about the builders of God's kingdom. Amen po ba? Builders of God's kingdom. So, meaning na ang bawat isang iniligtas ng Panginoon at tumanggap ng buhay na walang hanggan at pinagpala, binuhusan ng kanyang banal na Espiritu ay matatawag natin builders of God's kingdom. Okay. So, today, let's talk about the citizens of the kingdom. Ayan. The citizens of the kingdom. Ang mga mamamayan o mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. The citizens of the kingdom of God. So mahalaga pong pag-usapan natin ngayon bilang mga mamamayan o mamamayan ng langit. Alam nyo mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo permanente dito sa mundong ibabaw. Nakikipanirahan lang po tayo dito. We are all strangers in this planet Earth. Ang tunay po nating tirahan, tahanan, walang iba kundi ang langit. So, mahalaga po pag-usapan natin ngayon bilang mga mamamayan ng langit. Ano po? I want you to listen carefully and focus your attention to God's Word sapagkat napakamahalaga po itong ating pag-aaralan ngayong araw. Ano po? Being a builders of God's kingdom, syempre, unang-una, you must be a citizen of God's kingdom. Hindi po ba? Kasi hindi ka naman pwede maging kingdom builders kung hindi ka magiging mamamayan sa langit. Tama? Amen? Hindi ka pwedeng maging bahagi ng isang barangay kung hindi ka mamamayan ng barangay na yon. Tama? Amen? So, sa isang barangay ay napakahalaga na kung ikaw ay mamamayan, dapat ikaw ay nagpa-participate sa kung ano man ang proyekto ng iyong barangay. Tama? The same with us, being a citizens of heaven, dapat tayo ay nagpa-participate sa kung ano man ang mga aktibidades na para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Amen. Nakakalungkot lang ngayon, no po, if you are a citizens of heaven, dapat itong oras na ito, itong araw na ito, ay nakatutok ka at nakaupo sa iyong tahanan at nakikinig o nanonood sa live stream about the teaching of God's kingdom. Amen? Hindi po ba? O, diba? Kasi kung citizens of heaven ka, hindi kung ano-ano ang binubuksan mo sa oras na ito, dapat nakatutok ka sa mensahe ng Diyos. Amen? Dahil alam natin na ang araw ng pamamahinga ay tinalaga sa mga anak ng Diyos upang makasama ang Diyos sa kanilang pamamahinga. Hindi po ba? Kaya nga mayroon tinatawag na Sabbath Day. Pag sinabing Sabbath Day, kaisa mo ang Diyos. Bakit? Kaisa mo ang Diyos sapagkat ikaw ay kanyang mamamayan sa kanyang kaharian. So yung priority mo
dapat ay ang patungkol sa kaharian ng Diyos bilang mamamayan ng langit. Amen. So I want you to focus, I want you to listen carefully. If you have your Bible, please bear with me. Ano po? Dito sa Filipos chapter 3 verse 19. Okay? Gusto ko maunawaan ang bawat isa ito. Okay? Ayon dito sa mga taga-Filipos chapter 3 verse 19 to verse 21. Kung nandiyan na kayo, sabay-sabay tayo magbasa. Kapahamakan ang kainatan nila sapagkat ang dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan sa langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin na may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita na ating pag-aaralan sa araw na ito. So, nais ko po na sa umagang ito ay mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Gusto ko pong maunawaan ang bawat isa yung pagiging citizen of the kingdom. Okay? So dito sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga Pilipos, sa mga taga-Pilipos, okay, gusto ko lang magkaroon ng konting background. Yung Philippians, it is a place, it is a church, no, na kung saan ay si Apostol Pablo, kasama niya dito si Timoteo upang turuan ang mga tao about the kingdom of God. The book of Philippians was written approximately in 61 AD. So napakatagal ng panahon, simulat itong book of Philippians. 61 AD, after death pa. Di po ba? So di pa out na mga ninulong natin yan. Pero itong aklat na ito ay naisulat na. Di po ba? So, napakahalaga na dito sa sulat ni Apostol Pablo na maunawaan natin bilang mga mamamayan, okay, na nakikipamayan dito sa lupa pansamantala. Okay, sapagkat ang ating permanenteng tahanan walang iba kundi sa langit. That's why Paul wrote this letter doon sa mga taga-Pilipos, okay, na nais niyang ipaunawa sa bawat nilalang, bawat tao ng kanyang kapanahunan na maliwanag ang kanyang sinasabi niya rito sa mga tao, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Why Paul tell this doon sa mga taga-Pilipos? Sapagkat yung mga tao doon ay hindi lubos ang kanilang pagkilala sa Diyos. Amen. Hati. Hindi lubos na sila ay tagalangit. Sapagkat hati ang kanilang atensyon. That's why Paul wrote this letter, no? At sinabi niya, kahinatnan nila, sa kapahamakan, ang kahinatnan nila, kapahamakan daw, ang kahinatnan nila, sapagkat dinidiyos nila ay hilig ng kanilang katawan. So, ibig sabihin, doon sa panahon na yon, marami na mga taong nabubuhay na makamundo. Okay? Makamundo. At ang wika pa rito, itinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang inisip kundi ang mga bagay na makalupa. Imagine mo, ang mga tao yan, no? Unang panahon na nakakarinig ng salita ng Panginoon, and yet, ang mindset nila, makamundo. Ito nga. Subalit sa kabilang dako tayo mga mamamayan ng langit. Kumambi si Paul.
Pinaalala niya that we are the citizens of heaven. Na ang citizens of heaven, napakalaga yung tinatawag na way of life o yung lifestyle o yung pamumuhay. Paano ka ba namumuhay dito sa mundo bilang mamamayan ng langit? Di ba? Madalas natin naririnig yung tinatawag, yung binabasa natin sa Romans chapter 12, verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but rather be transformed by the renewing of your mind. Kapag ikaw ay mamamayan ng langit, renew ang mind mo. Kapag ikaw ay mamamayan ng langit, wala kang inisip, kundi bagay na makapagbibigay kalwalatian sa Hari at Diyos na nagliligtas at nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Meaning, na yung buhay mo, yung puso't isip mo, nakatuon lamang sa Panginoon. Hindi dapat hati ang isang mamamayan ng langit. Hello? Di ba? Ay nakakalungkot. Even sa time ni Paul, ang daming mga Christian na worldly pa. Di ba? At ganyan din sa panahon natin ngayon. They are Christian, but they are worldly. Their mindset is worldly. Di ba? Yung nakakalungkot araw ng linggo, panambahan, imbis na kung kiniklaim, araw ng linggo panambahan, kung kiniklaim mo ikaw ay a builders of God's kingdom, at mamamayan ka ng langit, dapat ang interest mo, yung mga bagay na panlangit, pag-araw ng pamamahinga. Amen? Yan ang nakakalungkot sa mga tao ngayon. There are so many excuses. Hindi po ba? And yet they claim they are Christian, and yet they claim they are citizens of heaven, but without interest doon sa mga aktibidades na panlangit. Sige nga, tingnan mo dyan sa live streaming kung ilan ang naka-online dyan ng miyembro ng simbahan ito. Wala. Maigi pa yung mga hindi taga rito sa church nanonood, pero yung mga taga-church, nasaan? Hello? And yet you claim that you are citizens of kingdom of God, of heaven? Don't claim that you are citizens of heaven if you are lacking, no, spiritual things. Amen ba? Kaya nga by next week, loobin ng Lord, hindi na tayo magla-live stream. Dito na tayo manambahan. Wala live stream. Wala naman nanonood. Amen? Wala naman nanonood. Mapalad yung nanonood ngayong araw na ito. At tanggapin mo kapatid ang pagpapala ng Diyos kung ikaw nanonood sa araw na ito. For you are citizens of heaven. You claim it that you are citizens of heaven. Ang mabigat sa ating mga tao, nagkakasala tayo sa Panginoon. We're claiming that we are citizens of heaven, and yet, hindi nakikita sa buhay natin. Puro lip service. Hello? Kaya bless yung mga karinig na mensahe ito. Aside from you are a kingdom builder, you also the real citizens of heaven. I don't want to be judged or judgmental, no? But you really claim that you are Christian. You should focus on your spiritual life. You supportahan mo bilang kingdom, bilang mamamayan ng langit. Susuportahan mo yung gawain ng iyong simbahan. Amen ba? Susuportahan mo yung mga aktibidades ng iyong simbahan. Amen ba? Sapagkat ang iyong pinaglilingkuran ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hello?
Hindi po ba? Dito maliwanag, nakapahamakan ang kainatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Okay, let's talk about hilig ng katawan. Sa panahon ngayon bilang isang Kristiyano, and you claim that you are citizens of heaven, ano-ano mga hilig ng katawan mo? Cellphone. Na nagpapatunay na hindi ka taga langit, ikaw taga mundo. Okay? Ano? Anong mga kahinaan meron ka? Mga bagay na meron. Sumunod sabi rito. Okay. Namatay. Okay? Ang sabi rito, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Okay, araw ng linggo dapat magsama sa Diyos nila. Amen. Diyos lang ang priority mo, tama? Amen. Pero araw ng linggo, wala ka sa presensya ng Diyos kung saan saang lugar ka nandoon. Sino Diyos mo? Labahan. Ha? Labahan. Labahan? Diyos na wala ang labahan ngayon. Noong una. Ang daming kaabalahan. Why not pumukus muna sandali? Umupo. Alam mo, bilang isang Kristiyano, napakahalaga yung pagiging totoo mo sa Diyos. Amen ba? Yung pagiging totoo mo sa Panginoon, napakahalaga yun. Huwag mong pinaplastic ang Diyos. Magpakatotoo ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, totoong nagpapala sa iyo. Hello? Amen po ba? Kahit na masama pakiramdam mo na sa bahay ka, bukas ka ng live stream, manood ka ng mga gawain, napakaraming gawain to support the work of the kingdom. Amen? Amen. Hindi yung kung ano-ano pinanonood mo sa Facebook. Linggo-linggo. Tama, tama. Ha? Konting oras lang ang hinihingi ng Panginoon. Hanggang alas 12 lang. Pangalan yan. Amen? Pero, kinukonsumo mo yung oras na ibinigay sa iyo ng Diyos, pagkakataong binigay sa iyo ng Diyos, na ikaw ay ginawa ng mamamayan ng langit, tapos sasayangin mo lang sa walang kapararakang mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Karimari-mari ang kapahamakan, katakot-takot, kahindik-hindik, kapanindig balahibo, ang kahinatnan ng mga taong walang ibang dinudiyos, kundi ang hilig ng kanilang katawan. Hindi ba kayo natatakot sa impyerno? Eh dito nga lang sa lupa, pag tumindi na ang araw, pay-pay to the max, kulang na lang, maghubad ka eh. Impyerno pa kaya? Eh doon itatapo ka, hubad ka doon. Lahat to susunugin. Hindi ka ba natatakot? Eh yung nga lang isipin natin eh. Ako nga yung nga lang isipin ko na mapulit sa impyerno yung kaluluwa. Abay, kahindik-hindik yun ah. Imagine mo, eternal death. Eh yun nga lang, magluluto ka, accidentally, nahawakan mo yung kawali na mainit, na bigla mo nahawakan, napaso ka, yun nga lang, ramdam how much more yung buo mong katawan itapon sa impyerno. If you are really the citizens of heaven, you should prioritize God. Amen? You should support the work of the kingdom. And you should listen to God's word because you are citizens of heaven. Eh kung sa barangay na, di ba, yung mga programa ng barangay, sinusuportahan mo. Kasi bakit? Mamamayan ka ng barangay na yan. Pero, Eh how about more kung sa heaven, dapat suportado mo yung gawain sa langit. Amen? Kaya napakahalaga yung pagiging mamamayan ng langit. Bilang mamamayang tagalangit na ikaw at ako ay pansamantalang nasa lupa, dapat nakikita sa atin yung ugaling makalangit, yung pananalitang makalangit, yung pag-iisip na makalangit. Amen?
napakahalaga yung pagbabago ng ating kaisipan at ng ating puso. Pandemic na nga, nananamlay ka na nga sa iyong spiritual, tapos hindi ka pa gagawa ng paraan para palakasin ang iyong pananampalataya bilang mamamayan ng langit. Amen. Ilan ba kayong Christian sa loob ng bahay? Pwede naman kayong magpalakasan dyan. Pwede naman kayong mag-Bible study dyan. Pwede kayong mag-prayer meeting dyan sa bahay ninyo. Bakit? Lahat kayo, mamamayan sa langit. Ang nakakalungkot sa panahon ito, Kristiyano na, pero hindi ginagawa yung mga bagay na makalangit sa loob ng tahanan. Amen. Hindi ako nagagalit, nagpipreach lang po. Gusto kong idiin sa utak at puso ng bawat Kristiyano sa umagang ito na tayo'y mamamayan ng langit na dapat ang buhay natin ay nakatalaga lang para sa langit at lahat ng gagawin para sa kalwalatian ng Diyos Ama. Amen? Hello? Kailan pa magigising? Yung California na susunog na? Hindi pa ba natatauhan? May COVID na, katakot-takot na mga lindol ang nangyayari sa bawat bahagi ng mundo, niyuyugyug na ang lupa. Hindi pa ba magigising ang mga tao ito na kumilala sa Panginoon? Hello? The citizens of the kingdom of God are those who have genuinely received Jesus as King into their hearts. Okay, gusto kong itiin. Yun daw, mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay yung mga taong genuinely receive. Ibig sabihin, yung talagang totoo na tumanggap sa Panginoon as King into their hearts. Yung, pag sinabi kasi, genuinely, totoo, ibig sabihin ng genuine, tunay, na tinanggap si Jesus bilang hari sa kanilang puso. Ibig sabihin, binibigyan ng pagpapahalaga ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Hindi yung second choice lang ang Panginoon. Amen? Yan ang nakakalungkot sa panahon ngayon. Ang tao pwede magpatalong-talon ng mga simbahan. Pero ang tanong, lumago ba? Iba pa rin yung ikaw ay itinanim ng Diyos sa iyong simbahan. Sapagkat doon ka lalago, doon ka lalalim, doon ka tuturuan about the values of heaven, about the values of the kingdom, about the mindset of the kingdom. Sumalaga po yun. Hindi tayo mga Kristiyano patalong-talon, hindi tayo lumalago kung saan gusto natin, gusto lang natin. Pagka medyo natatamaan na tayo sa preaching, lipat tayo dito. Nakakalungkot, some of Christians, they don't want to accept rebukes. Many Christians, not some. They don't want to receive rebukes. Hello? And yet you want heaven? Shame. Manas. Amen? Pag sinabi kasing genuine, tunay. Pag genuine, may kalidad. Katulad ng ginto, dumaan sa apoy, 24 karat. Alam mo, 24 karat, bakit dumaan sa apoy? Dumaan sa pagsubok. Ibig sabihin, yung totoong pagtanggap mo kay Kristo, dumaan sa pagtinding pagsubok sa buhay. Kaya mo pinapalagan ang Panginoong Hesukristo sa puso mo. Amen. The citizens of the kingdom of heaven have
broken relationship with Satan. Yun daw, citizens of the kingdom of God, mayroong wasak na relasyon kay Satanas. Ay, nakakalungkot ngayon, Kristiyano na, nakikipagrelasyon kay Satanas. Paano ang tao nakikipagrelasyon kay Satanas? Ayaw manalangin. Paano ang tao nakikipagrelasyon kay Satanas? Ayaw magbasa ng Bible. Paano ang tao nakikipagrelasyon kay Satanas? Nakikipag-away sa tao. Dahil kung citizens of kingdom of God ka, you have broken relationship with Satan. Ibig sabihin, hindi ka nakikipag-ugnayan kay Satanas. Hindi mo pinakikinggan yung tinig niya. Sinisikway mo siya. Ano yun? Tinatakwil mo. Sinasansala mo yung mga gawang liko ni Satanas. Hindi ka umaayon. Amen? Hindi kayo oo, ay oo nga. Ay oo. Oo, tama ka. Mali! Minsan may mga pagdaraya sa Satanas, oo lang tayo ng oo. Ayon lang tayo ng ayon. Yung mga totoong mamamayan ng langit, basag, wasak, ransak ang kanilang relasyon kay Satanas. No any communication to Satan. Sarado ang linya kay Satanas. Amen? Eh, minsan madalas Kristiyano nagko-compromise. Hello? The citizens of the kingdom are determined overcomers of the temptation. Mga overcomers of the temptation. Pag overcomers ka of the temptation, hindi ka bumabatay lagi sa nararamdaman mo. Ay, siya na nga, siya na nga. Baka mamaya padala niyo sa tanas siya. Ang mga bagay na nakukuha natin buhat sa Diyos ay sinisimulan natin sa panalangin. Malalaman mo ang bagay na nakamit mo galing sa Diyos kung ito ay iyong ipinanalangin. Kaya mahalagang nananalangin. Dahil yung mamamayan ng langit, nananalangin yan. Okay? They overcome temptation. Yung mga mamamayan ng langit, hindi na maramdamin, hindi na matampuhin, hindi na maigitin, hindi na maiinisin, hindi na magagalitin. Dahil yung mamamayan ng langit, mahaba ang pasensya. Nasa sa kanya ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen ba? Okay? The citizens of the kingdom of God are determined overcomers of the temptation of the world. Na-overcome mo yung kung ano mga i-dinodol out ng mundo sa iyo, ino-offer sa iyo ng mundo. Hindi ba? Ako natutuwa ako sa isang kabataan na nag-a-apply. Meron ako isang kabataan na makakilala. Nag-a-apply siya ng trabaho. Alam niya yung applyan. Okay? Mostly, pagdating sa interview, lahat, magaganda ang offer. Eh, Christian siya. Eh, ang paninindigan niya, ang stand niya, na walang pasok yung araw ng linggo. Pinaglalaban niya. Mayroong magaganda offer, in-interview siya. Okay? Sabi niya, ito offer namin. Pero, may pasok ka ng araw ng linggo. Hindi niya tinignan yung gaano kalaki yung ino-offer sa kanya. Ang tinignan niya, mahalaga sa kanya yung araw ng linggo. Ano sabi niya doon sa mga nag-interview siya? Kung hindi po ninyo may bibigay yung araw ng linggo sa akin, hindi na lang po mag-a-apply sa inyo. Samantalang trabaho ang hanap niya. Hindi lahat ng ino-offer ng mundo tatanggapin.
pinaprioritize mo si God, gagawa ng paraan si God na i-prioritize kanya. Na kahit mag-apply ka, yung araw ng linggo, para kay God. Amen? Yun ang ino-honor ng Lord. Hindi yung apply tayo, tapos yung araw ng linggo, pagpapalit natin kay God, yun na nga lang ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. So, hello? Yung araw ng linggo, kung ikaw ay mamamayan ng langit, yung araw ng linggo, hindi araw ng pagninegosyo yan. Araw yan ang pakikipag-isa sa Panginoon. Okay? The citizens of the kingdom of God struggle for victory against their flesh. Yung daw mga citizens of the kingdom of God, talagang nakikipag-battle against the work of the flesh. Totoo naman tayo mga Kristiyano, unang-unang kalaban natin, aside from Satan, unang-unang kalaban natin sino? Sarili natin. Kasi sarili natin, hindi natin makontrol. Tingnan mo nga, manalangin lang, tulog-tulog ka dyan, inigising ka ng Panginoon, alas 3 na madaling araw. Di ba? Mahina yung sarili natin, yung flesh. Kaya madalas nalalaglag doon sa patibong ni Satan. Pero, kung ikaw ay mamamayan ng karyang ng Diyos, na pagtatagumpayan mo yung iyong flesh. Amen. Hindi po ba? Kasi ako naniniwala ako, kapag ikaw ay citizens of heaven, napaprioritize mo si God eh. Right? Bakit? Kasi genuinely, si God, si Lord Jesus, siya yung nasa puso mo. Inuuna mo siya palagi. Kagaya na lang ng pagpapakain ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Me, as pastor, dumaraan din sa pangihinang, pero kailangan mong labanan eh. Kailangan mong labanan yung temptation ng kaaway, no? Yung panghihina ng iyong spiritual, kailangan mong palakasin yun. Ngayon ang tanong, how about you? Kung ako as pastor, dumadala sa pagsubok na nangihina, how about you? Di lalo ka na. Hindi mo tutulungan ang sarili mo, palakasin ang iyong spiritual na buhay. Oh. Hello? Amen? That's why, every day, read Bible. Para lumakas ang iyong spiritual na buhay. Para magkaroon ka ng strength, makatayo ka, you can stand, you will stand firm in your faith, being citizens of heaven. Amen? Now, dito meron lang ilang puntos, 4 na puntos, dito sa ating pinag-aaralan. What the glorious event or events happen to the citizens of the kingdom. Ano yung mga nangyayari sa buhay ng mga citizens of the kingdom? If you are really citizens of the kingdom of God, itong 3 bagay nito dapat gagawa natin ito, dapat na-apply natin sa buhay natin ito. Number 1 is, citizens of the kingdom of God have been brought from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Yun daw mga mamamayan ng langit ay nagmula doon sa kaharian ng kadiliman from Satan's kingdom ay dinala doon sa kaharian ng Diyos, from darkness to light. Ibig sabihin, yung mga mamamayan ng langit ay nagkaroon ng pagbabagong buhay, pagbabagong puso at isipan. Hindi na sila dating namumuhay sa dilim, ngunit ngayon ay namumuhay na sa kaliwanagan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya napakalaga yung pagbabago ng kaisipan at ng puso. Ayon doon sa mga Gawa,
chapter 26, verse 17 to 18, ililigtas kita mula sa kababayan mo sa mga hintil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga isipan. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa diliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay papatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila ay mapapabilang sa mga taong pinapataging banal. Example na lang natin sarili natin. Di ba dati, ang buhay natin nasa kadiliman? Amen? Yung ating katawan, madalas sinisira natin sa pamamagitan ng alak, ng sigarilyo, ng bisyo, without our knowing na yung katawan pala natin ay templo ng banal na Espiritu Santo. Di po ba? Noon, dati nasa kadiliman tayo, ang gawa natin, nagsusugal, hindi ba? Nang bababae, nang lalaki, nang babading, nang tutumboy. Yan ang mga buhay na nasa kadiliman. Oh, ano pa? Naninirang puri, hindi ba? Ano pa? Naglalasing. Yan yung mga gawang nasa kadiliman. Ano pa? Nagsisigarilyo. Ano pa? Nagsusugal. Di ba? Yung sinasabing ABS, CBN, sarado na. Alak, sugal, babae. Sigarilyo. Alak, babae, sugal. ABS. Oh. Hindi ba? So yun yung mga gawang nasa kadiliman. Pero sinasabi nito, citizens of the kingdom of heaven brought from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Dati, ang ginagawa mo, yung mga bagay na nakalulugod kay Satanas. Di ba? Ano yun? Nang aaway, nananapak ng kapwa, nananakit ng kapatid, nananabulot ng kapitbahay, naninira ng buhay ng may buhay, chismoso, chismosa. Yan yung mga nasa kingdom ni Satan. Nasa darkness ang buhay. Pero kung Kristiyano ka at ito pa ang ginagawa mo, aba, ewan ko kung anong kingdom meron sa'yo. Nasa kingdom ka. Hello? Dahil ang nakipag-isa kay Kristo, buhat sa kadiliman ng kanyang buhay, tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Yung mga citizens of the kingdom na kinuha doon sa area ni Satanas at dinala sa area ng Diyos ay binigyan ng unawa sa mga espiritual na bagay upang maliwanagan. Given understanding of spiritual matters, enlightened. Di ba na-enlighten ka? Di ba? Nagliwanag yung isip mo nung naunawaan mo yung spiritual matters. Ano yun? Yung nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, yung naintindihan mo yung salita ng Diyos, naunawaan mo siya. Being citizens of heaven, you are snatched from darkness and brought to light. Tama? Kaya nga kung iisipin mo yung buhay mo nung nakaraan, ayaw mo nang balikan yun. Kaya nga tayong mga pinalaya na manatiling malaya na gumagawa yung kalayaan. Okay, gusto ko maintindihan ha? Yung kalayaan binigay ng Diyos sa atin, hindi ito kalayaan na para gumawa ng kasalanan. Ito'y kalayaan na para gumawa ng kalooban ng Diyos Ama. Baka ma-misinterpret natin ha, yung kalayaang ibinigay sa atin, hindi kalayaan para gumawa ng kasalanan o bumalik sa kadiliman. Yung kalayaan na meron tayo, kalayaan upang ipahayag, gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Oh, may lakas loob ka na ngayon gumawa ng kalooban ng Diyos Ama. Bakit? Kasi pinalaya ka. Tinanggal yung takot, tinanggal yung kaba, tinanggal yung hiya. Kaya pag kayo inassign na kayo maging leader of the day, huwag kinakabahan, huwag parang nangangalos ang tuhod, huwag parang natutuliro, natuturete kayo dyan.
Hindi. Manindigan kayo sapagkat kayo'y pinili ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan upang gamitin at maging leader of the day. Amen. Eh yung mga hindi nagjo-join doon, paano na? Bumabalik kayo sa kadiliman. Kaya nga ang encouragement ko, mag-join kayo. Para magliwanag ang buhay. Hindi ka mag-join dyan. Ano mangyayari sa iyo dyan? Kaya nga yung mga tatay, ni-encourage ko, mag-join kayo, kahit pagod kayo, mag-join kayo, mahalaga ito. Mas mahalaga pa ba yung trabaho kaysa dito? Eto, konting oras lang ibibigay mo sa Panginoon, hindi mo pa maibigay. Pag hindi mo binigay yung para sa Panginoon, bumabalik ka sa kadiliman ng iyong buhay. Na para bang hindi mo rin siya kilala noong unang panahon. Ngayon, kilala mo na siya, eh, binabaliwala mo na. Tama ba yun? Eh, siya may-ari ng langit, tapos gusto mong tumira sa langit, tapos babaliwalain mo. Baka di ko pwede tumira sa langit pagkaganda ng ugali natin. Hello? Ba't sa langit? Yung tamaan. Magbago-bago. Di ba nakakaya sa Lord? Kinuha ka na doon sa kadiliman, dinala ka sa kaliwanagan, tapos ngayon di mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, parang alam di bumalik doon sa dati. Kaibahan nga lang, meron kang nakilala ng Diyos. Pero ang totoong nasa liwanag, pinapamuhay ang salita ng kaliwanagan. Ginagawa kung ano sinasabi ng Biblia. Pinapagamit ang buhay para yung mga tao makakilala sa Diyos. O itong pandemic na ito, ilan ang na-evangelize ninyong kapitbahay? Itong pandemic na ito, yung bang bahay ninyo nagamit sa Bible study? O Bible study isang linggo, pagkatapos sa isang linggo, wala na. Ginulo na ni kaaway. Dahil kung ikaw mamaya ng langit, mananatili ka doon sa ibinigay ng task sa inyong Panginoon. Hindi mo hahayaan nakawin ng Satanas yung Bible study sa loob ng bahay ninyo. Hindi mo hahayaan nakawin ng Satanas yung prayer meeting ninyo sa bahay ninyo. Hindi mo hahayaan nakawin ng Satanas yung devotional ng inyong pamilya. O ngayon, nagtutuloy pa ba? Ilan na lang ang nagtutuloy? O baka ipinanakaw nyo na kay Satanas? And then, you claim that you citizen of heaven? I don't think so. Ikaw lang makakasagot nun sa Panginoon. Eh, Pastor, tinitingnan ba ng Lord yung puso? Oo nga, tinitingnan ng Lord yung puso. Ginagawa mo ba? Dahil kung ano yung nasa laman ng puso, lumalabas sa gawa. Nagiging aksyon, hindi daldal lang. Dahil pag daldal, drawing, kulayan mo naman. Laki pa mo ng aksyon. Amen. Kung naniniwala kayo kapitbahay mo, maliligtas. May faith ka, sinira mo siya ng salita ng Diyos. Tumanggap sa Panginoon. Eh, kung aksyon ka, yun yung faith mo, may solusyon, may kasagutan, naligtas yung kapitbahay mo. Faith without action is death. May faith ka nga, di ka naman gumagawa ng mga bagay na kalwa natin na kalulugod sa Diyos. Paano na? Oh. Hello? Diba? For the citizens of heaven are rescued from the power of Satan. For the rescue. Diba? Sinagip. Sa Bisaya pa, sinalbar. Diba? Sinagip ka mula doon sa kapangyarihan ng kaaway. Tungo sa kapangyarihan ng Diyos. And then justified and cleansed by Heavenly Father. Imagine mo sa lahat ng karumihan natin na pinagagawa sa buhay noon, nilinis tayo ng Diyos Ama. Sinactify tayo ng Panginoon. Para lang maging mamamayan tayo ng langit. Kaya nga sinasabi ko lagi, yung sinimulan mo sa Panginoon, ipagpatuloy mo. Huwag kang manlalamig, huwag kang manlulupaypay. Na bagamat alam natin sa panahon ito, usok-usok, panlulupaypay, makikiuso ka ba? Oh, kung ani? Makikiuso ka? Nanlalamig na ibang Kristiyano, ikaw din makikiuso ka panlalamig din? Ano ba sabi ng Bible? Ano sabi ng Panginoon? Di ka na mainit? Maligaw-gaw ka na. Ano sabi ng Lord? Isusuka kita.
Huwag ka maging maligam-gam, huwag ka maging lukewarm. Mamamayan ng langit, lukewarm. Dapat nga, ito yung panahon na lalo mo paggamit yung buhay mo sa Panginoon. Yung mga kasama mo sa trabaho, nabagilan mo ba ng salita ng Diyos? Yung social media ngayon, nagagamit mo ba yung Facebook mo para mag-share ng gospel sa ibang tao? Makapag-encourage ng mga kabataan na malapit na magpakamatay? Dahil sa pandemic na ito? Alam niyo ba na itong pandemic na ito, dulot nito, depression, frustration, struggle, stress, yun ang dulot yan. Ngayon, kung di mo lalabanan yan at makikisa ka dyan, siya, saka pupulutin. Hello? Being a Christian, you should stand firm in your faith. Tagalangit ka, di ka tagalupa, kaya huwag ka mangyayos sa gawa ng mundo. Dapat gawa ng langit ang ginagawa mo. Ano ba yun? Tara, manalangin tayo. Hindi yung nasa bahay ka, nagpapakiramdaman. Magpipray kayo. Kakain na lang, magtutulakan pa kung sino magpipray. Ikaw na! Pwede ba? Prayer lang? Ba't ako? O naging paniki agad? Kristyano ka? Hello? Sabi pa ng mga kabataan dito, hello, men? Diba? Ginastify ka nga ng Diyos Ama eh. Kinlays ka nga eh. Through the blood of Jesus eh. Ibinigay niya yung buktong na anak ng si Yesu Cristo para ikaw at ako ay maligtas. Para ikaw sa ganun magkaroon ka ng pribileyo makapanahan sa langit pagdating ng araw. Sabi ko sa Colossians chapter 1 verse 3, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Di ba maliwanag yan sa atin? Yung sa Colossus, chapter 1, verse 30. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nasa kaharian ka ngayon? Yun ang tanong. Nasa kaharian ka ngayon? Kaharian ni Lord. Kaya baguhin yung mindset. Baguhin yung puso. Baguhin yung pangangatwiran. Natandaan natin, walang mamamayan ng langit ang maramdamin, ang matampuhin, sapagkat yung mga bagay na yung ugali ni Satanas yan. Di ba? Ano sabi ng Bible? Hindi nagplano ang Diyos ng pagkatalo natin. Kaya nga tayo, ginawang mananagumpay. For we are more than ano? More than? Conqueror. Pag sinabing conqueror, mananagumpay. Pag sinabing conqueror, kahit may pader at kahoy, babagayin mo. Yun ang conqueror. Di ba? Baka hindi ka conqueror. Baka conqueror ka. Kainin ka ng conqueror. Oh, yung si Bebe nagta-text, di ba? Tama? Kayo nag-text kayo? Pag hindi ka nag-text, kakainin kang conqueror. Oh. Anong gusto mo? Conqueror o conqueror? Kaya nga eh, yung mindset mahalaga sa Panginoon being a citizens of heaven. Kahit natagaptak na paus mo, halag na, panak. Oh. Pay dyan. Hallelujah. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kapangyarihan ng kanyang minamahal na anak. Sino minamahal na anak? Si Jesus Christ. Nasaan kaharian ka ngayon? Sa kaharian ni Jesus Christ. So ano ka ngayon? Mamamayan ng langit. Oh. Anong ginagawa mo bilang isang Kristiyano mamamayan ng langit? Dapat ang ginagawa mo, lagi ka nagbabasa ng Bible, lagi ka nananalangin. Pag nagbubukas ka ng Facebook, puro Word of God, preaching ang pinanonood mo, mga lesson learned sa buhay, about Christianity, mga patungkol sa pagpapalakas sa spiritual, yun dapat ang pinanonood mo. Hindi yung Christian ka nga, sabi mo mamaya ka ng langit, ang pinanonood mo kay pop star, kay drama, ang dami mong drama,
Diba? Tapos yung mga laro mo, larong mundo. Oh. Malalang malala. Oh, ano pa? Gusto mo, harian sa harian ng kalaban mo. Atak. O, atak ka ng atak dyan. Atakihin ka dyan. Sige ka. Kung ano, minsan matanda na, naglalaro pa ng atak. Ang nakakalungkot eh. Para sa ba purpose ng cellphone na humingi ka ng cellphone, Lord, bigyan mo ako cellphone para makapag-devotion ako. Ngayon, binigyan ka ng cellphone, hindi ka nagde-devotion. Anong laman ng iyong cellphone? Puro games, apps, online games, puro mga gawa ng Satanas. Oh. Hello? Alam nyo ba yung mga karakter dyan sa mga laro-laro na yan? Akala nyo kaganda ng pero mga karakter yan ng mga demonyo. Hello? Kaya tingnan mo, pagkatapos mo maglaro, nagmumura ka na rin, para ka na rin demonyo. Hello? Hindi ba? For we are more than conqueror. Kaya kayo niligtas para ikaw ay maging mananagumpay. Kaya yun lang bagay na maliit, hindi mo mapagtagumpayan, Kristiyano ka. Hello? Nag-aaral ka pa naman. Accountant ka pa naman. Kristiyano ka kung ano-ano pinagagagawa mo sa buhay. Sa aking buhay mo. Oh. At IT ka pa. Kristiyano ka. Gamitin mo yung pagiging IT mo sa kalwalatian ng Panginoon. Yung pagiging accountant mo, gamitin mo sa pagbibilang ng pera ng Diyos. Ang dami kayamanan ng Diyos. Oh. Yung pagiging, ano tawag doon, journalismo, gamitin mo sa pagpapayag ng mabuting balita, hindi yung kung ano-anong katsismisan ng alam mo sa paligid. Hello? Yung mga guro, nagtuturo, ang turo, salita ng Diyos. Gusto mo sa langit? Hindi ko rin yung kalooban ng Diyos. Amen? Simple lang yan eh. Para 1 plus 1 equals 2. Gusto mo sa langit? O di gawin mo yung kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos? Mahirap eh. Ano ba sabi ng Bible? Hindi naman mahirap sundin ang salita ng Diyos. Kaya lang naging mahirap kasi ang daming excuses. Ang daming mga tinatawag na comfort zone. Ayaw lumabas mo sa comfort zone. Pero gusto-gusto magpagamit siya doon. Ayaw na umakba. Pero pag umakba, yun, so ka palang gagamitin ng Lord. Mamamayan ng langit. Okay? Ano tayo? Number 1. Number 2. Citizens of the kingdom of God have been adopted as children of God. Adopted na tayo as children of God. Amen? Nakaugnay na tayo sa Diyos. Kaya nga huwag ka nang babalik sa pagkakahiwalay sa Diyos. Ano ba nakapaghiwalay sa tao at sa Diyos? Di ba? Kasalanan. Kaya nga dapat, kung anak ka na ng Diyos, adopted ka na ni God, being a children of God, huwag ka nang gagawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ang nakapaghiwalay sa Diyos. At pag tuloy-tuloy kang gumawa ng kasalanan, maaaring maputol ang ugnayan mo sa Kanya at mamatay yung espiritu na sa iyo. Di ba? Kaya napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya, pahalagahan natin yung unang pagkilala natin sa Diyos. Yung pagtanggap natin sa Diyos. Yung bang pagtanggap natin sa Diyos until now, pinahahalagaan natin. Yung bang salita ng Diyos na unang-una natin narinig na pahahalagahan pa natin until now. Dahil maliwanag at makapangyarihan ng salitang yun na siyang nagligtas sa atin. Ang sabi doon sa John chapter 1, no, verse 12 to 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila dahil sa kalooban ng Diyos. Yung pagiging anak natin dahil sa kalooban ng Diyos. Hello. Kaya nga pinahahalagahan yung salita ng Diyos.
na unang-unang mong narinig nung bago mo nakilala ang Panginoon. Yan yun. John chapter 1, verse 12 to 13. Nang tumanggap sa Panginoon, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. So, meaning to say, you are citizens of heaven. So, pahalagahan mo ngayon yun. Iti-treasure mo ngayon yun. Yung spiritual na bagay. Amen ba? Kaya napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya. Born by God in the Spirit. Yan yung mga citizens of heaven. Born by God in the Spirit and became members of the eternal family of God. Ito, yan. Kayo, tayo, dito, sa simbahan ito. We are eternal family of God. Hello? Iisa puso, iisa isip, iisa tibuking ng puso. Sa puso, sa isip, sa salita, sa gawa. Family of God. Ibig sabihin, pag family of God, nagsusuportahan. Kung meron kang isang anak sa simbahan, spiritually, na may napupusuan sa ibang lugar, suportahan mo. Yun yun. Hindi yung, hoy, bakit ka nandun naliligaw ibang simbahan? Hindi ganun. Susuportahan mo. Anak, kailangan na ba tayo mamanhikan? Ganun yun. Kahit ba sabihin mo ibang denominasyon pa, basta Kristiyano, tunay yan. Hello! Kahit ba nag-join ka dyan ng Bible study nila, okay lang yan. Bakit? At least lumalago ka. Kung dito, di mo kita masyadong naalaga. Alagaan ka ba doon? Hindi ba? We are family of God. Born of God. One in the Spirit. Bakit kailangan sansalain? Dito lang naman hindi pwede. Siyempre, magkakapatid sa simbahan. O kung medyo may nakangapit bahay sa akin, kabila, minakita sa bintana maganda. Hindi suportahan. Go na! Yun lang yung mga... We are born in the Spirit of God. Tatandaan mo. Why? Because we are the children of God. Bakit? Children of God, di na ba? Wala na ba karapatang umibig? Hindi meron. Kaya kaiba sa atin yung pag-ibig, seryoso siyempre. Amen. Hindi yung love lang, love na masaya lang. Parang jamming lang. Hindi yun. Ibig sabihin na love may commitment sa dulo. Amen ba? Ito kayo kapunta doon. Family na pala tayo. Okay. Born by God in the Spirit. Okay, became member of the eternal family of God. Diba? Nakikita ko yung anak sa spiritual ay lumalago sa kanyang spiritual. Hindi, sige. Kahit na malayo pa iba nga nasa Quirino na Tama? Nag-join pa rito sa atin, di ba? Hello, mga taga-Quirino ba yun? Alam yan! Yes, si Mia, tsaka si Ever. Tignan mo, malayong lugar na yun. Ibig sabihin, nauwi na sila sa probinsya nyo. Hindi natin sila tinanggal. Being a family of God. Family pa rin. Lalag pa rin natin sila. Lalag. Kahit na malayo tayo sa kanila, bakit? Time will come. Datayuhin natin sila. Amen! I love you! Yun. Yan mo nalalagay ng sasakyan. Tuturuan ko si Kuya Paul mag-drive. Amen! Go na! Pwede tayo manundo sa Bulacan. Bakit may Bulacan? Quirino. Hello? Diba? Kaya family, ibig sabihin, masaya tayo kapag masaya yung ating mga mahal sa buhay sa pananampalataya. Siyempre, pagka nalungkot siya, malulungkot ka rin. Pag masaya siya, masaya ka rin. Kasi family of God. Citizens of heaven, Ibig sabihin sa mga citizens of heaven, walang inggitan, walang silipan.
Oh, walang siraan, di ba? Suportado ang bawat isa. Pero kung daw lang ako dun sa mga kabataan, huwag mo nang papaligaw, 18 anyos ka pala. Hindi pwede. Di ba sana mga kagaya ng mga kuya natin dito, mga therapy na. Habol-habol na yan. Oh. Ito last grade na yan, kaya go, go, go! May kasamang palo pa ng tatay yan, go! Sige, kikig! Di ba? Sige, bahala ako sa tatay yan. Sige, pag kumara ng tatay yan, sabihin mo sa akin. Sasagupahin natin. Meron ba? Maganda ng mga tawa ninyo eh, talaga. May, no, diba? Pero family of God. Janine. Nakita niyo yung mga Chinese, di ba? Yung mga Chinese ayaw nila mag-asawa na hindi nila ka-dugo ang uwi, kalahi. Gusto nila kalahi. Bakit? Pati kayamanan nun, siyempre, damay sila eh. So, ganun tayo bilang mga anak na gusto. Kaya nga, do not equally yoke to unbeliever. Yun. Kung we are citizens of heaven, di ba? We became members of the family, of the eternal family of God. Heirs of the promises of Christ. Tagapagmana ng mga pangako ng Panginoong Kristo. Di ba? Kaya mahalaga yung salita ng Panginoong Kristo sa buhay natin. Okay? Masabi doon sa Romans chapter 8 verse 7, kaya nga, kapag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Okay, sabi niya, maliwanag na sinabi sa Romans chapter 8 verse 7. Kaya nga, kapag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. So, ano dapat sundin? Hindi yung hilig ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung nais ng Espiritu ng Diyos para sa atin. Dito ba? Yun. At ang sabi doon sa Galatians chapter 3 verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tayo ang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Okay? So being a citizens of heaven, begun to love the brothers and sisters in Christ, their eternal family. So yung mamahalin natin yung ating mga kapatid, brothers and sisters in Christ, di ba? Yung sisters in Christ, kung kinaiinisan yung kahinaan ng sisters in Christ, o ipag-pray mo na lang siya. Di ba? Tayo mga magkakapatid sa Panginoon, hindi dapat nagkakainisan. Dapat nagkakaisa, nagkakasundo, nagmamahalan. Amen ba? Ngayon yun, may pangangailangan yung kapatid mo, ipag-pray mo. At kung sobrang naman lang yung pagpapala, bigyan mo. Yan lang yun. Ito ba? So third, citizens of the kingdom of God are set apart from the world. Ibig sabihin, we are set apart from the world. Okay? Sabi ko sa Colossians chapter 3, verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So bagay doon na panlangit isa-isip, hindi mga bagay na panlupa. For they live as ambassador of Christ or ambassador of heaven in this planet Earth. Tayo daw ay mga ambassador, no? Mga ambassadres ng ating Panginoon. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. We are friends of God. Hindi tayo kaaway ng Diyos. Lalo na kung Kristiyano ka, hindi ka kaaway ng Diyos. We are friends of God. At kung ikaw ay mamamayan ng langit, napakalagang nagpapasakop sa kanyang kalooban. Amen.
Di ba ba? Ako gusto ko lang linawin ito. Bilang mga mamamayan ng langit, when we are the citizens of heaven, we should obey doon sa mga tinawag ng Diyos na ginamit para sa atin upang tayo lumago sa ating spiritual. Bakit? Sapagkat sila'y ginagamit upang tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. Kaya napakahalaga yung nagpapasakop. Amen? Hindi yung nabasa mo lang sa Bible. Kaya nga mayroong leader, kaya nga mayroong pastor eh. Magpapasakop mo rin. Bakit? Sapagkat gigiyahan kami lang para gawin mo kalooban ng Lord. Eh, nakakalungkot. Marami sa ating Kristiyano ayaw magpasakop. Gusto kanila lang sarili masunod. Kaya nga mayroong pastor para magpasakop. Dahil pinapaunawa sa atin yung pagiging mamamayan ng langit. Kaya mahalaga po yun sa atin. Kaya yung kaisipang panlangit, tinatakwil yun. Kaya nga sino ba yung mga ambassadors of Christ? Yung mga tinawag ng Diyos na maging tagapanguna sa atin. Yun yun. Hindi ka naman lalago sa spiritual na buhay by your own. Kailangan mo ng gagabay. Kailangan mo naman magpapaunawa sa iyo. O di ba, kung naunawa ko yung John 3:16, sino nagpaunawa sa iyo? Di ba, pastor? O lay minister ng ibang simbahan? Di ba? Saan mo narinig yung 1 John 1:9? Saan mo narinig yung John 3:16? Saan mo narinig yung 2 Corinthians chapter 5 verse 6? Di ba? Instrumento ng Diyos na dapat magpasakot tayo sa kanila sapagkat doon tayo gagabayan upang lumago sa ating spiritual. Amen? Hindi yung basta-basta lang bahala na. Yung pagiging Kristiyano, hindi basta-basta bahala na. Yan ay may direksyon. At pag namali ka ng direksyon, may kalalagyan ka. Kaya nga sinasabi ng iba, maraming Kristiyano daw ang mapupunta sa impyerno. Bakit? Kasi mali ang direksyon tinahak. Nagsarili. Kaya nga may leader. Ginigiya ka para lumago ka sa Espiritu. Ngayon, nagagalit ka pa pagka ikaw ay tinutulungan. Wow naman. Hindi pwedeng ganun, kapatid. Hello? Kaya nga tayo, mamamayan ng Diyos, pamilya ng Diyos. Dapat, nagtutulungan tayo. Tinuturuan yung mga hihina, tinutulungan yung mga nahihina, at yung mga malalakas, tinutulungan din yung mga mahihina. Okay? They are in the world, but not of the world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Ibig sabihin, yung values ng mundo, hindi natin values. Sapagkat ang values natin, values ng langit. Yung mindset natin, dapat hindi mindset ng mundo, kundi ang mindset natin, mindset ng langit. Ang sabi na, they are in the world, but not of the world. Hello? Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, at mamaya ka ng langit, na-identify ka, taga-langit ka. Amen? Paano ba ma-identify, pastor, na taga-langit? Prayerful ka. Nagbabasa ka ng Bible. Nakikita sa buhay mo yung salita ng Diyos. Mabuting mamamayan ka. Hindi ka nagko-compromise. Yan ang mga mamamayan ng langit. Hindi gumagawa ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi ang ginagawa nila, yung mismo kalooban ng Diyos. Amen. They are overcomers of the world. Kung paano si Kristo na overcome niya ang mundo, ganun din tayo, ma-overcome natin ang mundo. Amen. Amen. So, mahalagang naunawaan natin ito, mga kapatid sa Panginoon. That we are the citizens of heaven. Meaning, if you are the citizens of heaven, hindi mo dapat i-miss yung mga bagay na nakakatulong sa iyong espiritu. Amen. Alam mo, linggo, worship Sunday, di ba worship? Kahit ba sabihin mo na parang ang bagal ng method, nasa sayo na lang yan.
tuloy mo. Yung iba nga dyan, naalala ko eh, yung nag-communion, eh di ba may network ng Sunday? May network ng Sunday, nagko-communion. Naputol yung yung internet connection, o twice, nagko-communion na yun ha. Wala silang napapanood doon, nag-concentrate lang sila. O, iniisip nila yung binabasa natin sa Bible na pagdating doon sa tinapay at saka doon sa may inumin. O kain sila, inom sila, o maya-maya, at tingin nila ang oras, sabay-sabay sila sumabi na, Amen! Kasi alam nila, alas 12 na yung benediction na. Hindi yung, di ba, mga ganon, hindi ka nadi-distract. At sabihin mo, alam mo, nakikisabay ka sa spiritual realm. Amen ba? Yun yun. Okay? For we are the citizens of heaven. We are not in, they are in the world, but not of the world. Yung ginagawa mo, para sa kalulugan ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay? So, in conclusion, in Ephesians chapter 2, verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos kabilang sa kanyang sambahayan. So tatandaan natin yung tatlong yaon. Okay? Number 1, citizens of the kingdom of God have been brought from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Second is citizen of the kingdom of God having adopted as children of God. Then third, citizens of the kingdom of God are set apart from the world. Tatandaan natin yung tatlong mga yun. Being a citizens of the kingdom of God. Tayo tumayo, tayo mananalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na dakila at tapat, tunay na sadyang ikaw ay makapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na amin po napagbulay, amin po napag-aralan sa araw na ito, Panginoon. Hayaan mo na ito'y tumingo sa aming puso at isipan. Being citizens of heaven, we are challenged now to do the things that is in heaven. Makita sa aming buhay yung pagiging mamamayan ng langit, Panginoon. The way we speak, the way we think, the way we act, the way we live, Father God. At salamat, Lord, sapagkat inilagay mo sa puso namin ang mensahe ito, Ama. Ang kami pinaalalahanan na hindi kami dapat mamuhay ng taga-mundo sapagkat kami ay hindi taga-mundo. Kami ay taga-langit. Panginoon, pagpalain mo po mga kapatid kong ito, Panginoon God, na tunay, Lord, na sa pamamagitan po ng kanilang buhay, makita sa kanilang mga gawa, sa kanilang lifestyle, ang pagiging mamamayan ng langit. Panginoon, maraming salamat. Patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya, Panginoon, bawat sambayan, na gawin ang mga bagay na makalangit, hindi ang mga bagay na nasa mundo ito, Panginoon. Lord, nawaan manatili yung kanilang pagdidibusyon, manatili yung kanilang nagkakaisang pagpapanalakinan bilang pamilya, hindi magkanya-kanya, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, na mag-alab ang puso ng bawat pamilya na muling pag-initin, pag-alabin yung kanilang devotional life, Lord, sa pamilya. Bilang mga anak mo, bilang mga pinili mo, bilang mga iniligtas mo, Panginoon God. Maging makabuluhan nawa yung kaligtasan kanilang tinanggap, Panginoon. Maging treasure nawa ito sa kanila. Paalagahan, Panginoon, in the name of Jesus. Father, maraming salamat na ang mga buhay na ito, Panginoon, ay magamit mo para sa kanwalatian to share the gospel of salvation to other people, Panginoon. Dinadalangin ko, Ama, na gamitin mo kanilang buhay, Panginoon, upang maging instrumento ng kapahayagan ng iyong salita. Their testimony, Panginoon God, na kahit di sila magsalita, ay tunay nakikita sa buhay nila na sila ay binago ng Panginoong Kristo. Ama, hayaan mo na ang buhay nila ay maging gamitin mo bilang taga-akay ng ibang mga kaluluwang nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang patuloy nagpapalakas ng aming spiritual na buhay upang ganapin ang kalooban ng Diyos. Ama, salamat. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. As long as they live, Lord God, they live a holy life, Father God. In the name
of Jesus. Lord, maraming salamat. Kapurihan ay sa iyo lamang at kalwalatian. Ito aming nagkakaisang panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay? Glory to God. Jesus. Kakatawa ko. Hallelujah. Nag-bless ka ako sa Espiritu ng Diyos. Awitin natin. Jesus at the center of it all. Amen. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. One more time. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Lord. You will be the center of our life, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay sapat sa buhay namin kung Ikaw ay aming nakilala, Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan namin habang kami nabubuhay. O Diyos, patuloy mong kasihan ang bawat isa as long as we live, O God. Hayaan mo ang iyong mga pangako ang siyang aming panghawakan. At mabuhay kami ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Bilang mga anak mo, mga mamamayan sa langit, Panginoon, hayaan mo na ang buhay na ito ay ilagak namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa bawat isa sa aming Ama. At nawa ang bawat isa ay lumago sa kanilang buhay espiritual, Panginoon, habang kami ay naghihintay ng takdang Panginoon. Tunay na ikaw ang patuloy na tumagot sa bawat pangangailangan, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na nagbibigay ng kaluguran sa iyong banal na pangalan. Papuri sa iyo, Diyos, kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 To God
sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos natin tagapagligtas sa pamagitan ng Yesu Kristo Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kalwalatian at kapangyarihan. Wala pa noong una, ngayon at magpakailanman, may mapayapa, taglayan mo sila ng biyaya ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, at manatiling mamamayan ng langit at gawin ang kalooban ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you so much.